So, hello mga property investors! Welcome back po again sa aking YouTube channel. So, para sa video na ito, pag-usapan natin ang about rental business income. Yan, kung kukuha ko ng property na mag-invest ako ng mga condo unit dyan sa Urban Deca Homes Ortigas, so magkano ko kaya siya pauupahan? So, tunghayan po natin. Yan. So again, welcome mga property investors. Welcome po sa panibagong video na gagawin po natin dito po sa may Urban Deca Homes Ortigas. Yung pag-usapan natin, rental income po. Okay po? Yan. So maraming nagtatanong sa akin, no? Maraming nagsasabi na I'm interested sa rent to own na paupahan ko dyan sa may Urban Deca Homes Ortigas dahil sa halagang 10,000 lang ay pwede na tayong makakuha ng unit natin. So paano kaya kung gagawin kong paupahan? So yun po yung pag-usapan natin para sa video na ito. Nung nakarang video ay gumawa na po tayo ng mga magkano yung mga monthly payment natin. No? Gumawa tayo ng computation sa Pag-ibig, BDO, bank, in-house financing sa mga 2 bedrooms natin, no, ng mga 30.60 at 35.57 square meters. So pasok naman siya sa monthly income natin. And then ito naman yung salary requirement. Napag-usapan na rin natin, no, yung mga kailangan nating salary para makakuha tayo ng mga 2 bedroom din ng mga 30.60 at 35.57. Siyempre, pasok naman sa atin, no, so tatanungin nyo, paano ba yung mag-reserve? Yan. So, gumawa na rin tayo ng mga videos about sa mga forms at requirements. So, ilalagay ko na lang sila lahat sa may description box below para po makapag-reserve na po kayo ng mga units na pwede nyo pong paupahan dito po sa Urban Deca Homes Ortigas. Ito na po yung ating update, no? Napakaganda na po ng ating amenity area. So, ito po yung ating sa may Lagoon Park o mga parks. So, dami na pong bulaklak po, no? Yeah, so nakaka-good vibes, positive vibes. Yan po yung ating basketball court and yung Q&R ng mga buildings. So I'm inviting everyone na pasyal po tayo dito para makita po natin yung update dito po sa Urban Deca Homes Ortigas. Yan yung ating lagoon. So napakarami na pong iba-ibang klaseng bulaklak. So napaganda na pong pumunta dito po sa Urban Deca Homes Ortigas. Yan, may mga aso. Kasi pet friendly po yung ating community po. Yan yung I tsaka JK na mga buildings. E ganyan yung po ating lagoon. Okay po. Yeah. So, kung gusto niyo makita yung mga units po natin, free viewing lang po tayo. Gusto ko lang malaman yung time and date kung kailan po kayo available para makita na po yung mga units na gusto niyo pong i-invest dito sa Urban Deca Homes Ortigas. Ngayon, kung may mga specific unit kayong mga gusto, kunyari may mga paborito kayong numbers, paboritong floors, yan maganda lang po kayo ng 2 months pay slip, certificate of employment with compensation at 2 valid IDs para makita po natin yung mga actual na mga units na gusto po ninyo. So, tawag lang po kayo sa may 0936-899-2683. Available po ako sa Viber, sa WhatsApp, Telegram, through call at through text. So, again, 0936-899-2683. So, nasa screen na po yan. I-dial nyo na po yan. Message nyo na po ako para makita na po natin yung mga units po ninyo. Mga iba-ibang unit types dito po sa Urban Deca Homes Ortigas. Okay po. Yeah, so free viewing tayo. So ang kaganda ng atin, no, magkakaroon tayo ng MRT Line 4 stations dito sa ating malapit sa ating property. So meron tayong MRT stations. Ito ay 15.56 km long, no, babagtasin po niya ang Quezon City. Yan, San Juan, Mandaluyong, Pasig, Cainta at Taytay. So magsisimula yan second quarter of 2024, matatapos ng 2027 at hopefully, no, by 2028 ay maging operational na po yung ating MRT Line 4 stations. Okay, magsisimula sa Domingo, malapit sa LRT 2 Gilmore Station sa Quezon City. Yan po yung ating starting, and then dito po dadaanan pa niyang Boni Serrano, Green Hills sa may San Juan, sa may EDSA, yan Mandaluyong, din Meralco Avenue, Rosario sa Pasig, at St. Joseph po yung ating property, malapit po yan yung atin, and then Cainta, Tikling, Manila, then Taytay. So napakaganda na po, tataas na po yung value ng property natin at magiging accessible na po yung ating property once na natapos na po yun. So ito yung ating site po, no? Very accessible yung ating locations.
And malapit lang po tayo sa may SM City East Ortigas. Yan, walking distance lang tayo po sa SM. Isang ride lang po tayo puntang Ayala, Makati, Eastwood, Cubao, Gilmore, Green Hills, Mandaluyong, Quiapo, at syempre isang sakay na rin papuntang Cainta. So along Ortigas Avenue Extension Road lamang po tayo. Then marami na po tayong mga establishment lang katulad ng KFC, Mercury Drugstore. Meron din tayong Super 8 Grocery at McDonald's. Pag diniretso nyo na po yan, napunta na po yan ng Cainta at Antipolo area. Siyempre, malapit lang po tayo. Walking distance lamang po tayo sa may SM City East Ortigas. So yan po yung ating SM City East Ortigas. Yung katapat po yan, yan po yung MRT line 4 natin, no, na St. Joseph Station. Yung ginagawang building, yan po yung ating National University. So pag pinaupahan natin yung unit, once na natapos po yan, ngayong 2024, ay marami na pong magre-rent, no, dito po sa ating property dito sa may Urban Deca Homes Ortigas. So yan na po yung ating property natin. Napakalapit po. Napakaganda ng ating access. Very accessible po yung ating location. So, yun na po yung update sa National University. Yan. So, katabi lamang po siya ng SM City East Ortigas. So, maraming magre-rent po sa atin kung ginawa po nating paupahan para may extra income po tayo. Okay po? Yan. So, ito po yung ating site development plan. Magkakaroon tayo ng 22 buildings. Yan. So, as of the moment po, yan ang nakatayo lamang po yung LMNO PQR, yung IJK, ongoing constructions. Yan. Itong K, possible na lumabas po siya ngayong June or July. So, this year, lalabas na po yan. So, kung naghahanap kayo ng mga facing amenities, kasi yan po yung mga mabilis maubos, no? So, antabayanan nyo po na itong mga channel ko po para ilalabas po natin yung update. Paunahan na lang po na yung ihanda nyo na po yung mga requirements nyo para makakuha kayo ng mga magagandang spot. Yung L, nag-isang pre-selling natin. Yan yung mga magagandang units. Siyempre, magkakaroon tayo ng parking building up to 7th floor. So, I strongly recommend na kumuha tayo sa higher floors kung gusto natin ng mga Ortigas area po na views po natin. Okay po? Yan yung parking. Wala pa pong price list ang parking po natin. Then MN, OPQR, yan yung mga ready for occupancy natin. Nasa halagang 10,000 lang. Sa mga pag-ibig ay pwede na tayo makapag-move in at pwede na nating paupahan. And then yan po yung ating Deca Mall. Okay po. So yun yung ating site development plan. Ito yung update ngayon, no, dito po sa may Urban Deca Homes Ortigas. So kung naghahanap kayo ng malapit po dito sa Pasig, ito po. So IJK, yan yung ongoing constructions natin. Yung building K, possible na ilabas po ngayong taon po, no? Possible by June or July. At syempre, mabilis na maubos yan yung mga facing amenities. Yan, katulad po niyan sa may clubhouse. Makikita po natin dyan sa may building K. Yan yung mga magagandang views. So, i-prepare nyo na po yung mga documents po ninyo para po makuha po natin yung magagandang spot. Sa L, yan po yung ating nag-isang pre-selling. Yan po yung magandang view po niya. Yan po may parking po dyan sa gilid. So kung gusto niyo makita yung Ortigas, yan, Ortigas skyscrapers, yan pwede po tayo. Kasi may parking po yan up to 7th floor. So higher floors na lang po tayong kumuha. And then yung MN natin, yan yung mga pet friendly. So lahat ng mga levels po niyan, lahat ng floor ay pwede po ang mga pets. And then yung MN, OPQR, yan na po yung mga ready for occupancy natin. Sa MNN ay pet friendly. The rest of the building ay 2nd to 3rd floor lang yung mga, pwede ang mga pets. No? So kung may alaga po kayo, yan, sa 2nd to 3rd floor. And then meron po tayo sa gitna, yan po yung tinatawag nating inner or courtyard, which is more or less 200,000 yung difference. So ito na po yung ating 1.3 hectares amenity po, no? Yan, ito yung IJK natin. Ongoing construction, wala pang price list. Yan yung mga makukuha po natin pag kumuha tayo sa may facing amenities. Yan yung unang mauubos kapag nilabas na yung building K. So, kailangan nakasubscribe kayo para updated po kayo palagi. Yan yung clubhouse po natin. Yan yung mga amenity park. Pwede po tayong mag-stroll po yan. Pasyal-pasyal po. Ito yung ating outer gym at yan yung ating children's playground. Yung open space amenity parking, yan sold out na po pero meron pa sa may gilid ng IJK. Ito yung dalawang basketball court natin.
At syempre, ito po yung ating lagoon, no? Napakaganda ng ating lagoon na ngayon. Ito yung update sa lagoon po natin. Marami na pong tinanim po na para nakaka-good vibes, positive vibes. Pwede po tayong gumala po dyan from time to time. So ito na po yung update sa Urban Deca Homes Ortigas. Pwedeng magkaroon dyan ng mga concert, ganun po. So kung mahilig kayo mag-selfie, yan. So napakaganda po ng ating lagoon or parks area. So yan na po yung building IJK, no? Malapit po or nakikita natin yan sa mga park. So I'm inviting everyone, pasyal po kayo dito sa Urban Deca Homes Ortigas. Yan, so magkakaroon tayo ng atrium, no, sa may gitna ng mga building. Yan yung mga courtyard natin, may mga makikita po tayo yung mga atrium, and then meron tayong dalawang basketball court. At syempre magkakaroon din tayo ng sarili nating mall, yung Deca Mall. Yan. Okay, sooner or later, tatayo na po din yung clubhouse. Andyan po yung PMO, Alpha Mart, mga events, ganun po. Meron din tayong park. Yan, yung lagoon natin, nakita natin kanina, yung outer gym at jogging path. Pwede po tayo para stay fit and healthy. At syempre, meron tayong children's playground. So, katabi ng outer gym. Kaya yung mga amenities po natin. So, magkano ko siya paupahan na kung kunyaring gagawin kong rental business yung aking unit. Hindi ko siya titirhan, paupahan ko na lang siya. So, yan po yung pag-usapan natin para po sa mga susunod na slides, no? Para yung pabay nating monthly, dito na natin kukunin. So, ito yung typical unit layout natin, no? Magkakaroon tayo ng 64 units per floor. So, karamihan dyan yung mga 30.60. Yan yung mga 2-bedroom natin. Yan yung pinakamalit. Wala tayong studio. Walang 1-bedroom, kundi 2-bedroom na 30.60 square meter. Yan yung mga outer ng mga units. Yan. Yung color yellow. And then meron tayong mga inner units. Yung difference yan, nasa more or less 200,000. Yung mga presyo po niyan, difference po. Pagkukuha tayo ng mga inner compared sa mga outer units. Meron din tayong 2-bedroom na 35.57. Yan, dalawang 2-bedroom. Magkaiba pong unit type, yung green tsaka blue, no? Yan yung mga malapit sila sa may elevator at fire exit. So, 4 lang din sila per floor. Then yung 3-bedroom natin, yan yung mga corner units. May nag-reopen ngayon na 12 units, no? So, kung gusto nyo ng mga 3-bedroom, yan, ihanda nyo na po yung mga requirements nyo dahil paunahan na lang po sa mga 3 bedrooms. Okay po? So, meron tayong 64 units per floor. Okay po, yan yung mga 30.60. Kung nakakuha tayo ng mga 30.60 na kung gagawin natin ng rental business para yung pera natin ay magtrabaho para sa atin. So sa mga bare to fully furnished, yan 14 to 22,000. Bare, ibig sabihin yung fully finished, wala pong mga kagamit-gamit. Pwede nyo na po yan paupahan, no? Yan 14 to 22,000. So depende yan sa ganda ng mga unit, mga appliances na ilalagay, ganun po. Kung semi-furnished, pwede nyo gawing 18,000, ganyan. So, pinakamura po yung 14,000 as of the moment po. So, at least nagbabago pa rin po yan, no? Depende po sa market value ng ating property. So, pag gagawin natin bid space, syempre kailangan i-semi-furnish natin to fully furnished. Nag-range siya ng 4,000 to 5,000. So, pwede ko yung maghanap ng 4, no? Para tumira po sa atin. And then, kung gagawin natin per day naman, kunyari pa Airbnb natin, per night, yan nasa 1,500 to 2,500. Again, ito ay depende po sa ganda ng unit po natin. Depende sa mga inilagay nating mga appliances, depende rin po sa locations, depende sa views, yan. So, ito ay estimated lamang po ng mga amount po, no? So, pwedeng magbago to. Depende po sa ganda ng unit po natin. So, ito ay 30.60 square meter na 2-bedroom kung paupahan natin, papa-bed space or papa-Airbnb po natin. Okay po? So, kumikita na po yung ating mga units. Kung ito naman yung mga 35.57 square meter, kung kumuha tayo ng mga inner and outer units, nasa 16 to 25,000. Again, bare to fully furnished. Yan, bare yung, since fully finished na tayo, yan, pwede nating paupahan na kaagad once na nakukuha tayo. So, again, 16 to 25,000. Pag naglagay ko ng additional appliances, pwede nyo rin pong taasan po yung ating mga unit for rent po natin. Then, gagawin nating bid space, nasa 5,000 to 6,000. Pwede tayo up to 4 po na mga individuals, no, per person. Usually, inclusive na dyan yung association dues, no?
And then yung 2,000 to 3,000 kung gagawin natin short term o pa Airbnb po natin. Depende agad sa ganda ng unit natin. Pwede nyo yung taasan niyaan. Kung nakita nyo naman na, pwede naman nating taasan talaga. Depende sa mga, kunyari, pina-interior design nyo, yan pwedeng gawing 4,000. Ganun po yung ating mga Airbnb rate per day. Okay po? Yeah. So, sa mga bed space, kahit inclusive na po dyan yung mga association dues. And then, yung 3-bedroom natin, yan kaka-open nga lang po. Meron tayong more or less 12 units na available as of the moment. So, kung gusto nyo kumuha ng mga 3-bedroom, pwedeng residential or pwede nyo paupahan, yung nagre-range siya ng 18 to 28,000. So, depende again kung bare, semi-furnished, or fully furnished. Kung mga bare yung units nyo, and as low as 18,000, pwede nyo na po yung paupahan. So, kung nagdagdag kayo ng mga appliances, yan pwede nyo gawing 19, 20,000, ganun po. Up to 28,000, kung mas magsobrang ganda pa, 30,000, yan pwede po nyong i-adjust po yung ating rental rate. Ano kung gagawin yung bed space, yan kailangan i-semi-furnished nyo, kailangan may mga double deck, ganun po. So, 5,000 to 6,000, again, inclusive na po dyan yung association dues. And then yung mga utility bills, syempre yung mga nagre-rent na lang po yung maghahati-hati po. And then kung gusto nyong ipa-Airbnb, no, 2,500 to 3,500, depende po again sa ganda ng mga unit po natin. Again, this is estimation lamang po based sa mga nakikita kung nagpapaupa, nagpapa-beach space at nagpapa-Airbnb sa area. So tataas po yan, depende po sa ganda ng mga unit po natin. Ito yung isa sa mga unit design perspective ng aking client, no? Yung 30.60 po niya, yan ginawa po niyang isang office, yung isang bed niya. So, nasa sa inyo na po yan, once na tinurn over na po. Yan, mapapansin niyo yan, tinransfer niya yung unit niya, pinatanggal yung isang wall, no, ng bedroom para gawin niyang office niya. So, kung naghahanap kayo ng mga contractor, just let me know lamang po para mapaganda po ninyo yung unit po ninyo para sa mas higher value ng rental income kung kunyari gagawin yung rental business. Again, start owning your tomorrow today. Ngayon, tataas na po yung mga property po natin. Dati po, way back 2019, yung nasa 1.7 million. Ngayon ay nasa 2.9 million na po yung mga property po natin. So, napakagandang investment. Lalo na kung gagawin natin paupahan at ibibinta in the future, no? Ang kunyaring gawin nating business, yan para kumikita po. Instead na yung pang-monthly natin na binabayad ay kinukuha na po sa mga rental income business po natin. Po, so napagandang mag-invest, lalong tumataas yung mga property value ng ating mga units dito po sa Urban Deca Homes, lalo na pag natapos na yung MRT Line 4 station. So, tataas at tataas po yan. So, habang mura pa po, nasa 2.9 pa lang, baka sa susunod na mga taon, magiging 4 million, 5 million na po yung ating mga units na 2-bedroom. So, I'm inviting everyone, pasyal po tayo dito po sa Urban Deca Homes Ortigas at simulan nyo na pong mag-invest ng 2-bedroom at 3-bedroom na mga units po. Huwag nyo kalimutang i-click ang subscribe at ang notification bell para updated po kayo palagi sa lahat ng mga upload ko po. Maraming salamat at God bless everyone. See you po dito po sa Urban Deca Homes Ortigas.